monarch at rulers hanggang sa kung paano ito napunta sa mundo ng mga tao. Nahulog si Jinchul sa kanyang upuan at nanginig ito sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwala. Akala niya na ginawa ng Panginoon ang mga hunter upang labanan ng mga monster. Ngunit sa ipinakita ni Jinwoo sa kanya, kaya pala nagkaroon ng mga hunter upang may makakasurvive sa pagdating ng napakalaking digmaan. At hindi ito digmaan sa pagitan ng mga tao against monarch, kundi digmaan sa pagitan ng mga ruler at monarchs. Tinanong ni Jinchul kung plano ba nitong kalabanin na mag-isa ang mga monarchs. Wika ng ating bida, tama ka. Sagot naman ni Jinchul, paano siya makakatulong? Pagkatapos nagsagawa ng gathering ang chairman na si Woo Jinchul from 152 countries dahil ito ang request ni Jinwoo. Tinanong ang kanyang tauhan kung ano ang ginawa ni Jinwoo sa office niya kahapon. First time daw niyang nakita si Jinchul na namutla. Wika ni Jinchul, nakita daw niya ang army of Berserk Dragon at ang leader nito na nagpo-possess ng napakalakas na kapangyarihan na kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng mga hunter sa buong mundo, hindi nito kayang talunin. At ang lakas ng kapangyarihan nito ay kaya nitong sunugin ang buong planeta. Nagtataka si Jinchul kung paano kaya tatalunin ni Jinwoo ang ganong klaseng lakas. Tinawagan ni Jinchul si Jinwoo kung nasaan na ito dahil nag-aantay na ang mga bisita. Ngunit bigla itong nag-teleport sa kanyang likod. Wika ni Jinchul, lahat ng tao ay magpapanik kapag malalaman ang totoo. Sa katunayan, mayroong mga countries na hindi kayang i-handle ang kabuluhan. Subalit kung naniniwala si Jinwoo na ito ang tamang gawin, well dapat ang buong mundo ay malalaman kung ano ang totoo. Pagkatapos, nagkaroon ng international conference sa US at dumalo ang mga president, prime minister, guild master, chairman na naging representative sa kanilang bansa. Naisip ng direktor ng Federal Bureau of Hunter kung ano ang message na gustong sabihin ni Jinwoo sa buong mundo. Ngunit ang akala niya na sasabihin ni Jinwoo ay matatapos na ang lahat ng problema, subalit ang narinig ng lahat ay isang complete opposite. Wika ni Jinwoo, ito ang pinakamahirap na oras sa kanilang lahat. At kapag dumating na ang mga kalaban, kaya nitong wasakin ang lahat ng nasa paligid. Hindi naniwala ang mga dumalo sa mga sinabi ni Jinwoo at kaya lang daw itong pigilan ng mga national level hunter. Wika ni Jinwoo, may mga paparating na daang-daang magic beast na mas malakas pa kaysa sa Dragon Kamish. Mga dragon na magdadala na napakatinding disaster na tatatak sa history ng buong mundo. Kaya walang sino mang national level hunter na makakapigil nito. Tugon ng mga taong dumalo sa conference na dapat magpakita daw ng patunay si Jinwoo sa kanyang mga sinasabi. Hindi daw sila maniniwala kung hindi ito mapapatunayan. Ang daang-daang beast na mas malakas pa kaysa sa Kamish ay hindi ka panipaniwala. Kaya wala na daw sa tamang pag-iisip itong si Jinwoo. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang kamay at gumawa ito ng napakaraming gate na ikinagulat ng lahat kung paano nakagawa si Jinwoo ng gate. Wika ng ating bida, ang Kalaban ay kayang gumawa ng sariling gate katulad niya at medyo matagal silang makakarating dahil sa dami ng bilang ng kanilang army. Nagulat ang lahat sa sinabi ng ating bida, kaya nagtanong ang direktor kung totoo ang mga sinabi ni Jinwoo, ano ang dapat nilang gagawin. Wika ng ating bida, kailangan nilang tumakbo at nakikiusap siyang lumayo ang lahat ng mga tao sa Colossal Gate. Matapos ang hearing, ang lahat ng mga tao ay sobrang natakot at umalis kaagad sa kanilang bahay at nagpunta sa lugar kung saan malayo sa Colossal Gate. Pagkatapos, bumalik si Jinwoo sa ibang dimension kung saan doon nagstay ang kanyang mga shadow soldier. Tinawag niya si Bero at pinadapa niya ito sa ground. Wika ng ating bida, ito bang sinasabi mong maliit na bahay? Mukhang hindi daw bahay ang nakikita niya. Wika ni Bero, akala daw niya maliit lang ito para sa kanyang king. Ngunit nagtataka si Jinwoo bakit naman mayroong flag sa itaas. Binaba ni Bilyon ang kanyang ulo dahil siya pala ang may idea nito. Tinanong ni Jinwoo si Bilyon kung ilan kaya ang troops na meron ng kalaban. Wika ni Bilyon, naaasahan ng ating bida ang kanilang bilang na lumampas sa 100 times o mas marami pa. Kaya naisip ng ating bida na nasa 10 million soldier ang bilang ng kanilang kalaban. Pagkatapos, nagkaroon ng isang panayam ang isang S-rank Canadian hunter na si Jay Mills na hindi daw porket isang magaling na hunter si Song Jinwoo, paniniwalaan lang lahat. At mayroon pa itong message para kay Song Jinwoo na kahit kaunti daw, hindi siya natatakot sa mga sinasabi ng ating bida. Ipinakita ni Jinchul kay Jinwoo ang balita. At ngayon daw, ang mga Canadian hunter ay nagsimula ng mag-rally para kay G-Mails. At dagdag pa ng chairman na ang ibang bansa na may malakas na hunter kagaya ng India ay naghanda rin ng sarili nilang raid para sa pagbubukas ng Colossal Gate. Wika ng ating bida na hindi niya kayang i-handle ng sabay ang 8 gate. Kaya magsisimula siya sa China upang madali lang niyang maprotektahan ang kanyang pamilya since malapit lang ito sa bansang Korea.
Pagkatapos ipinakitang dumating na si Jinwoo sa China at sinalubong ito ng 7-star hunter na si Liu Zigang. Akala ni Jinwoo na sasalubungin siya sa isang government official, ngunit hindi niya akalaing si Mr. Liu Zigang ang sasalubong sa kanya. Wika ng 7-star hunter, nakita daw niyang may dalang placard sa mga official, kaya siya na ang kumilos para mag-escort para kay Jinwoo. Nakita ni Jinwoo na kahit nasa airport pa lamang sila, nakikita na kaagad ang Colossal Gate. Habang ipinakilala naman ni Liu Zigang ang 100,000 strongest hunter ng China na sobrang ikinagulat ni Jinwoo sa sobrang dami at naisip niyang sa dami na ito ay posibleng mayroon silang chance sa mga kalaban. At ipinagmalaki pa ni Liu Zigang na ang lahat ng mga ito ay mga high-skilled hunter. Napansin ni Liu Zigang na parang magbubukas na ang gate, kaya tinawag kaagad ni Jinwoo ang mga shadow soldier na ikinagulat ng 7-star hunter sa sobrang dami at mayroon pang iba't ibang klaseng mga creature. At napawika ang 7-star hunter na nasa ibang level ang mga creature na ito. Nagalit si Bero kay Liu Zigang dahil nakatayo ito sa left side ni Jinwoo at yan daw ang kanyang spot, kaya kaagad itong pinarelax ng ating bida. Napansin ng lahat ang pagbukas ng gate, ngunit wika ni Billion na wala man lang siyang nasense na kahit anong presence. Kaya nagtataka ang ating bida, kaya tinanong niya si Billion kung ano ang nangyari sa ibang gate. Wika ni Billion, base sa kanyang narinig sa ibang soldier, pareho lang naman ang nararamdaman nila na wala pa ring presence sa pagbukas ng gate. Kaya naisip ni Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng gate ay walang laman. Akala daw niya na hahatiin ng mga monarchs ang kanilang soldier upang ipakalat sa buong mundo. Subalit na-realize ng ating bida na parang ipapadala ng mga kalaban ng kanilang soldier kung saan malayo sa kanya. Pagkatapos ipinakita si J-Mills na naghanda sa pagbubukas ng gate kasama ang mga Canadian hunter at sinasabi niyang ang lahat daw ay naloko ni Jinwoo. Maninindigan sila sa kanilang paniniwala habang ang iba ay umaasa na tutulungan ni Song Jinwoo. Samantalang ang nasa likod ng mga hunter ay mga nagrarally na hindi nila susukuhan ng kanilang bansa dahil poprotektahan sila ng mga hunter. At ipapanalo daw nila ito kahit anong klaseng beast ang lalabas sa gate. Nagbukas ang napakalaking gate habang si J-Mills ay napangiti na may napakalaking kumpiyansa sa sarili. Napawat the heck ang mga hunter dahil sinabi daw ni Jinwoo na mapupuno ang gate sa napakaraming beast, kaya napagtanto nilang binubula lamang sila ni Jinwoo. Lumabas ang Monarch Distraction sa gate at nakita nilang isang beast lang pala ang makakalaban nila. Subalit napansin ni J-Mills na parang isang tao ang lumabas sa gate. Lumapit ang Monarch of Distraction sa mga hunter at tinanong kay J-Mills kung siya ba ang king sa lugar na ito. Nagulat si J-Mills kung paano nakakapagsalita ang isang beast, kaya naisip niyang ito pala ang ginagawa ni Song Jinwoo, nagre-recruit ng mga soldier galing sa gate. Naisip ni J-Mills kapag sasabihin niya na isa siyang king, ito kaya ang tamang pagre-recruit ng beast at pagkatapos susunod na ito sa kanya. Kaya pangiting sinabi ni J-Mills na siya ang king. Wika ng Monarch of Distraction, hindi ikaw ang king, wala siya dito. Samantalang tinanong ni Jinwoo kung ano na kaya ang nangyayari ngayon sa Canada. Kaya gumawa ng paraan ang tauhan ni Liu Zigang. Tinawagan ni Jinwoo si Agent Adam White at tinanong niya kung ano ang nangyayari ngayon sa Colossal Gate ng Canada. Wika ng agent, nandito daw siya ngayon sa malapit lang sa gate at nag-provide ng backup. Kaya tinanong ni Jinwoo kung bakit ito pumunta ng Canada. Sagot ng agent, ito daw ang kapitbahay ng kanilang bansa. Hindi daw nilang pwedeng tingnan lang ang Canada na babagsak at hindi lang naman siya ang nag-iisang agent na nakadispatch. Kaya nainis si Jinwoo dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Tinanong ng ating bida kung ano na ang nangyari sa gate. Wika ng agent, same pa rin sa ibang gate, walang laman. Kaya sobrang nagpapasalamat si Jinwoo, subalit biglang sinabi ng agent na parang mayroong lumabas sa gate. Kaya biglang napadilat ang mata ni Jinwoo. Wika ng agent, isa daw itong tao. Isang tao ang lumabas sa gate. Kaya kaagad sinabi ni Jinwoo, "Ka na Adam, lumayo ka dyan, sumakay ka ng sasakyan, pumunta sa kahit saan basta sa pinakamalayong lugar." Habang si Agent Adam White ay napatulala na lamang at sinabi niya kay Jinwoo na ang mga top level hunter ay bigla na lang naging abo. Kaya napasigaw si Jinwoo sa sobrang pag-alala kay Agent Adam White at naisip niyang ang tanging na lamang niyang magagawa upang mailigtas si Agent Adam White ay kontrolin ang shadow soldier na inilagay niya. Hinawakan ng High Orc Shadow Soldier ang kamay ng agent, ngunit nasa harap na nila ang Monarch of Distraction at sinabing, "Saan ka pupunta, Shadow Soldier?" Pagkatapos ipinakitang si Adam White ay nagulat sa kanyang nakita.